guys. Papasok na naman po sa trabaho. Yan po ang everyday routine. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yan po ang kailangan natin sa ating buhay. Para syempre masuportahan yung pamilya, no? Pero dapat po hindi pa rin nawawala sa atin yung pag-alala sa ating Panginoon, no? Lagi tayong magpasalamat doon sa mga biyaya na kaloob niya, yung patnubay. Lagi natin pong alalahanin na lahat ng bagay na yun ay natatamasa natin dahil sa kabutihan po ng Panginoon. Siya nga po pala, gusto ko po mag-share sa inyo ng Bible verse. Hihinto ako saglit. Matatagpuan po natin yun sa unang Juan. Ito po, ang sabi po sa unang Juan chapter 2. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So ano nga ba ang pagkaunawa ko dito? Kasi marami na po sa panahon ngayon na talaga namang masyado nang abala sa mga bagay-bagay, no? Lalo-lalo na yung mga kabataan na alam niyo naman po natin, usong-uso ngayon yung mga gaming, even sa maliliit na mga bata. Imagine 3, 4 to 5 years old, hawak-hawak na kagad nila cellphone. Bakit? Kasi minsan yung magulang nila sa sobrang busy, kahit nasa loob ng bahay, para wag lang umiyak itong bata is minsan pahahawakin ng gadget, which is mali po yun. Unang-una, makukuha ng mga bata doon? Radiation, Ako, ina-admit ko yan dati. Naging hobby ko rin yan sa aking anak. Pero napagtanto ko na mali po pala. Mali. As in, mali talaga. Kasi nawawala yung personal ninyo affection na sa inyong mga anak, nagiging na sila, virtual. Anyway, hindi lang mga bata ano pa ba yung umiibig sa sanlibutan? Nandiyan na yung mga bisyo. Masasabi rin po natin yung pag-ibig sa sanlibutan. Yung mga lust of the eyes na sinasabi, yun lang. Tumingin ka ng malaswa sa kababaihan, ay isa na ring pag-ibig sa sanlibutan. Yung pakikipag-socialize, yung bang imbis na sa araw ng linggo na ilalaan mo na lang sa Panginoon ay makikipag-socialize ka pa. Yung mag-iinuman, yung iba magsusugal, Yan po yung dati kong kinakahumalingan, na ngayon, salamat sa Diyos na pagtanto ko, mali po pala. It's called pag-ibig sa sanlibutan, po. So, paumanhin po sa mga nagkakaroon pa rin ng hobby na ganyan, pero I encourage you na baguhin po natin yung sistema. Na dapat po sa araw ng linggo nandun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon sa buong linggo ng kanyang pagpapatnubay sa atin, at maging sa mga biyaya na binibigay niya sa atin. Hindi man kayo nakakapagsimba, at least sa araw ng linggo nasa bahay niyo kayo at doon kayo ay nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos. Pero much better po syempre kung anumang uri ng relihiyon meron ka, dapat na doon ka sa inyong bahay, sambahayan, kasi mas mapipil mo talaga doon yung presence ni God. Tsaka kung sino man yung nagsishare ng Word of God is
malaking maitutulong po nun sa inyo. So yun po yung sinasabing pag-ibig sa sanlibutan, ano, kasi we all know that God is a jealous God. Ayaw niya nung mas nakapokus ka sa mga ibang bagay, samantalang nakakalimutan mo yung pag-ibig na dapat inuukol mo sa Kanya. Huwag nating kalimutan, ano, kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Huwag po nating kalimutan na dahil sa Kanya ay nakalaya po tayo sa mga kasalanan. Kaya dapat patuloy po natin alalahanin lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin, ano. Katulad ngayon, ako habang papasok sa trabaho, nagda-drive, alam ko medyo delikado itong ginagawa ko dahil syempre pag pagmamaneho ka, kailangan alerto ka, no? Pero hindi naman ako na tatakot because I know that God is in me, you know. Lagi siyang nasa akin to protect me. And syempre nandun na rin yung doble ko talagang pag-iingat. Syempre tingin sa rear mirror, tingin sa side mirror. Mahirap naman ang kaka-vlog ko, ma-aksidente ako. Pero yun po, dobleng ingat po tayo lagi sa ating buhay. Lagi po nating i-acknowledge yung presence ni God, because I know He's always been there for us, ano. Hindi niya tayo pababayaan basta nandun yung ating pag-alala, pagkilala sa Kanya, and having a humble heart, no, na lumalapit sa Kanya. Hindi niya po talaga tayo pababayaan. So yun lang po for today. God bless you all, and God is good all the time. God bless.